my child, you say to me, I am the voice of your history. Be not afraid, come follow me. Answer my call and I'll set you. Ano nga ba ang premarital sex? Sex was given as a gift to us by God in the context of marriage. Outside marriage, even if you are not a teenager, even if you are on the right age, it's still a sin to do premarital sex because it is only given as a gift after marriage. So more so with teenage population na mas mahirap because wala pang trabaho, nagde-depend pa sa magulang, humihingi pa para magkaroon ng tuition sa pag-aaral, yung mga pang-araw-araw na allowances, all of this come from their parents. So mas lalong nagiging malala ang problema for the teenage population because wala pa silang mga sariling anak buhay. Patuloy ang pagtaas ng mga kabataan na na-engage sa premarital sex dito sa Pilipinas. Batay sa pag-aaral, 20% ng premarital sex ay nanggagaling sa sekundarya. Ano nga ba ang dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kabataan na na-engage sa premarital sex? Una, base sa survey, ang pinaka-dahilan ay curiosity. Pangalawa ay problema sa pamilya o sa bahay. Pangatlo ay dala na rin sa vision. Yung bagong pamumuhay o lifestyle ng mga kabataan. Nakapanayam namin si Angel, hindi niya tunay na pangalan. Ikwento niya sa amin ang kanyang naging karanasan. Apat kaming friends. Friends ko sindang na lang na college. Kung gusto mong saro, pero magayon siya. Pero may experience naman siya sa boyfriend niya. Pero ex niya na lang itong niyan. Tig-istorya niya, nag-istorya siya ang mga about sex life niya. Sinabi niya man na ginibo niya to kang boyfriend niya. Pero out of love, na pero wala man daw pero kang init niyang experience. Pero sabi niya, na-feel niya, maugma. Paman akong sarong barkada na ko lang aram. Pero tigahabol niya man itong saro kong barkada sa experience. Kaya nag-experience man. Seminarista pa, take note. Pero, yun na ito. Sige naman siyang istorya about sa mga pinag-agayan niya, about sa sex. Tapos, pero ako, karon na, nape-pressure naman ako na, natawara pa ako experience. Pero, para maka-jive duman sa duwa, ta-close ko man na ito. Pero, kaipuhan, pero pero dapat maka-experience naman ako para may makwento naman ako na bako na lang permi na ako ang nagdadangog. Dapat may something na ma-share ako. Tapos, yun na yan, nagka-boyfriend ako. Kaya nagka-boyfriend ako, syempre, pakipot effect. Hanggang sa yun na ito, may nangyari sa harong kang boyfriend ko. Pero, nagduman ako sa harong ninda. Tapos, itong boyfriend ko lang ang yaon sa inda. Yun na ito. Tigis ako katong boyfriend ko. Hanggang, yun, may nangyari na. Tapos, after ka ito, napuli na ako. Tapos, nakaka-guilty. Sa totoo, pero, yan man ang edge ko sa barkada ko. Dahil na sinda virgin na ako. Ngunyan, I belong. Ang advantage, kaya ko naman magkwento sa inda. Bako lang sinda. Tapos takotan ako ka ito, pero after ka to sleepless nights, hala, baka badas ako, inisip ko yan. Kang nagigibo kaya kami katong boyfriend ko, sabi niya, first time niya manda. Pero duda lang talaga ako duman. Pero tapos kang hinapot ko siya kung anong ginibo niya, sabi niya daw, withdrawal. Pero duda man girari ako, taday ko nga ni Aram kung withdrawal talaga. Taday ko man Aram, ta first time ko nga ni ito. Pero rugaan.
pinakamagay na gibuhon, mag-pray na sana, negative. Hindi lang ang pagtaas ng pag-engage ng mga kabataan ang patuloy na tumataas, ngunit kaakibat na rin ito ang pagtaas ng pagkakaroon ng mga kabataan ng sexually transmitted disease. Isa si Carl, di rin niya tunay na pangalan, ay ngayon ay nagdaranas ng sakit. Isa lang siya sa napakaraming kabataan na humaharap sa ganitong problema. Hindi ko alam kung kanino ko nakuha ang sakit ko. Hindi sumagi sa isip ko na magkakaroon ako ng ganitong sakit. Hindi ko alam kung nakuha ko ito sa partner ko o sa akin mismo nang galing ang sakit ko. Basta, isang araw nakaramdam na lang ako ng masakit ang pagdumi ko. Saka may masangsang na amoy tuwing dumudumi ako. Nung una, ayaw kong pumunta sa doktor kasi nahihiya ako. Akala ko, mawawala din pero habang tumatagal, mas lumalala ang nararamdaman ko. Kaya, nagpakonsulta na ako sa doktor. Iyon, nalaman ko na may impeksyon na pala. Buti na lang, nagapan at saka hindi na lumala. Wala no, naging maingat na ako kasi hindi na biro yung naramdaman ko at saka ayaw ko nang maulit pa ang nangyari sa akin. Ngayon, umiinom pa rin ako ng mga gamot saka continuous ang pagpunta ko sa doktor para hindi na bumalik ang sakit ko. Ang isa pang nakakaalarmang sitwasyon ay ang pagtaas ng porsyento ng mga kababaihan edad 13 hanggang 24 ang nanganganak taon-taon. Isa si Ann sa mga kabataan na nahaharap sa maagang pagbubuntis. Sa edad 16 ay pasanan niya ang malaking responsibilidad ng pagiging ina. Nung una, hindi talaga alam ng parents ko. Takot na takot pa ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nung una kong malaman, wala, break na kami ng boyfriend ko. Hindi man nga kami talaga mag-boyfriend. Parang sweet-sweetan lang. Tapos nung nalaman ko na positive, yun, hindi na ako makatulog. Pero 4 o 5 beses ako nag-try na mag-pregnancy test. Tapos every time na makikita akong positive or 2 times yung nakikita ko sa pregnancy test, nagdidilim ang paningin ko. Tapos wala, iiyak na lang ako, wala akong magawa, kundi umiyak. Tapos nakakainis nung kailangan ko mag-pretend na okay ako, pero deep inside, ang laki na ng problema ko. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko nun. One time, umiinom ako, nasa bar ako, bigla na lang ako iiyak, hindi ko alam ang gagawin ko, iiyak na lang ako, kasi naisip ko yung problema ko. Tapos kailangan kong kumain pa ng konti. Tinatry ko na lang wag kumain ng kumain kasi baka lumaki ako, baka mahalata ng parents ko agad na buntis na ako. Wala. Parang ganun. Sakit sa ulo. Hindi ko alam. Kasi hindi talaga ako nakakatulog. Kahit hindi ko iniisip, blank ko lang isip ko. Katingin sa malayo. 2 months. Nag-decision na akong parang alisin, parang 2 months, nagpahilot ako sa hilot, hindi pa din, hindi na alis. Nagpa-injection pa din ako, nung pampaalis, hindi pa din alis. Hanggang yun na yun, yung sinabi ko lang muna sa friends. Kaso wala namang nagawa yung friends ko, hanggang sama lang, iyak lang ako, minsan, naiyakan ko lang. Hanggang mag-decision akong sabihin sa kapatid ko. Yun, nakukunan ko siya ng lakas hanggang nalaman nung panganay kong kapatid. Tapos yun, nakakuha kasi ako sa kanila ng suporta. Kaya sinabi ko na din. Una, galit na galit si mama. Yung mga anak na ako, feeling ko talaga yung isa kong paa. Papunta na sa kamatayan, nandun na sa impyerno. Ganon, feeling ko talaga. Katapusan ko na. Feeling ko, parusang balik na sa lahat kong ginawa. Nagising na lang ako. Ay na, kita ko na yung baby. Ang cute-cute niya. Babae pala yung naging anak ko. Masasabi ko lang, wag silang atas. Darating yung mga bagay sa tamang panahon. Kasi darating din talaga yan sa'yo, kung para yan sa'yo. At mas maganda syempre, kung magpapamilya ka, magkakaanak ka, parang hinanda mo na yung family
yung family mo para din dun sa anak mo, para mabigyan mo siya ng mas magandang buhay. Ano ang mga panganib sa ina at sa sanggol dahil sa maagang pagbubuntis? Most of the researches that I have read, sa mga teenage pregnancy, ang outcome is malnutrition sa nanay o sa teenager, and also malnutrition sa magiging baby niya. So, most of the complications are anemia, mga ganyan, malnutrition for the baby, and complications, mga congenital problems on the newborn baby dahil sa poor nutrition. Walang pambili ng mga vitamins, and even sa personal hygiene, minsan napapabayaan dahil sa kakulangan ng atensyon at saka sa pera. Batay sa pag-aaral, tinatayang 2% ng mga kabataan, edad 15 hanggang 19, ang naitatalang buntis sa kanilang unang anak. Mas mataas ang naitala sa edad 18 hanggang 19 at patuloy pa itong tumataas. Ano ba ang mga programa at serbisyo ng gobyerno na makapagbibigay ng sapat na kaalaman sa mga kabataan patungkol sa mga masasamang maidudulot ng premarital sex? Sa Department of Education naman, mayroon tayong mga programa. Sa isa na dito ang, di ba sa ibang mga asignatura, hindi lang sa pagtuturo ng science, sa pagtuturo ng values education, sa pagtuturo ng MAPE. So, dapat itong mga programang ito, yung papalaog dito sa curriculum ng Department of Education. So, dito, kapag ito ay naituro sa mga estudyante, sa mga asignatura ito, tapos malalaman nila kung paano ba sila, halimbawa, nabuntis ang babae, alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Hindi na yung, kung naituro yun sa part of the programs ng Department of Education, alam na ng tao, alam ng dalaga kung paano siya gagawa ng paraan upang ang kanyang pagbubuntis, maagang pagbuntis at maagang pag-aasawa ay mabigyan niya ng pansin. Ano ba ang kanyang gagawin? Halimbawa, siya ay nabuntis. So, kapag ito ay tinuro na sa curriculum ng Department of Education, then, ang masasabi ko dito, marami ang kanyang kahalagahan, marami ang kanyang maibibigay na tulong sa mga mag-aaral. Ang aming opisina ay nakikipag-partner lang sa iba-ibang ahensya. Karamihan dyan ay lokal na gobyerno, kasama na rin dyan ang academic institution at ang NGOs. Tulad nga ng pinag-usapan natin na ang PRIME project o isang proyekto na BU and POPCOM ang siyang nagpa-partner para implement ito. Meron ding mga proyekto tulad ng sa Sorsogon City, halimbawa ang Sorsogon City, meron din silang inilunsad na proyekto at patuloy pa rin itong sinusuportahan ng LGU. Ang aming non-partnership ay magbuo ng isang community-based attend center upang yung mga youth na gustong maka-access ng tamang impormasyon at magkaroon sila ng makukonsulta ay pupunta doon sa mga center na yon. Ang Ligao National High School, tinulungan din namin na makapag-conduct ng peer counseling training upang ang kanilang grupo ng mga estudyante na trained ay siyang nandun sa tent center at sila rin ang tumutulong sa kapwa nila kabataan o estudyante na nagkakaroon ng problema. Kasama na rin dyan ang pakikipagtulungan sa mga LGU like Naga City na sila rin hanggang sa ngayon meron silang proyekto na tinulungan namin at mabuo ang proyekto na ito kung tawagin ay Hearts and Minds. Ito ay patuloy na ginagawa nila taon-taon upang matugunan din ang kakulangan sa kaalaman ng mga kabataan. Halos lahat ng barangay ng Naga City ay ini-involve nila upang ito ay mabigyan ng sapat na kaalaman o dagdag na kaalaman. Ayon sa talaan ng Young Adult Fertility and Sexuality o YAFS,
ang premarital sex ay naging laganap sa mga kabataan. Halos sa 23% o 2 sa 3 Pilipinong kabataan ay nag-e-engage na sa premarital sex noong 2002. 5% ang itinaas noong 1994 na 18% lamang, at halos lahat ng nag-engage sa premarital sex ay nagsabing ayaw at hindi pa sila handa na maging magulang. Ang World Health Organization ay nakapagtala ng higit kumulang na 300 milyong kaso ng syphilis, gonorrhea, chlamydia at trichomoniasis sa buong mundo noong 1999, edad 15 hanggang 49. Lumalaki ang bilang ng mga kabataan ngayon ang pumapasok sa mga sitwasyon na hindi lubusang inaalam ang kanilang kahihinatnan. Kung anong alam natin, yun ang ating ginagawa, pero dahil sa kakulangan sa kaalaman tungkol sa reproductive health ng mga kabataan, hindi nila nalalaman kung anong maaaring mangyari sa kanilang kalusugan at sa kanilang hinaharap. Responsibilidad ng bawat kabataan na imulat ang kanilang pag-iisip sa mga isyu na may kinalaman sa kanilang kapalaran. Hindi nila pinili ang mabuhay dito sa mundo, pero kailangan ng mga kabataan na mapagpipilian para sa kanilang magandang kinabukasan. Hindi mapapagod si Gat Jose Rizal na sabihin na kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Ako,